pag-aaralan sa umagang ito is the conclusion sa ating series on our study on the King's invitation to life, enter the narrow gate. Bago tayo magpatuloy sa ating sermon sa umagang ito, hayaan yung basahin ko po muli ang ating passage sa Matthew chapter 7 verses 21 to 23. This time naman po sa Tagalog. Matthew chapter 7 verses 21 to 23. Buksan po natin ang ating mga Bibles at ganito po ang sinasabi. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama, sa kalooban ng aking Ama nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Ito po ang salita ng Panginoon, purihin ang Diyos. And so, given itong conclusion na ito sa ating series, as is our practice, lagi kong sinasabi na whenever we come to a conclusion, there's always that feeling of relief dahil matatapos na naman ang isang pag-aaral and then we move on to the next. At the same time, there's also yung slight na sadness dahil matatapos na naman tayo. Every ending must always have its own summary. It must always have its own call to, sa mga sermons, it must have its own call to action sa mga buhay natin. And so we will rely on the Word of the Spirit as we study this text sa paglapat ng salita ng Panginoon sa ating buhay. So dito ngayon sa Matthew chapter 7, actually sa buong series na ating pinag-aralan for the past 3 weeks, dito sa Matthew chapter 7 verses 13 to 23, ang aking panalangin ay nawa nakilala po natin ang ating Panginoon na siya po ay napakabuti sa atin at pinakita niya ang habag in spite of our sins. He warns us of the dangers of deception and tells us which road leads to life and which one leads to destruction. Sa umagang ito, nawa makita rin po natin ang ating aliw sa Kanya. Na sa gitna ng mga hamon at pagsubok sa pananampalataya, siya po ang gumagabay sa atin. We are not the captain of our souls. We did not create our souls. Hindi tayo nag-create sa sarili natin. He is our creator, and so we can find our comfort in Him. Siya rin ang gumagabay sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita. And so He gives us all these blessings para makatugon po tayo sa Kanya sa harapan ng Diyos, sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. 2 weeks ago, nag-start po tayo sa ating pag-aaral doon sa Matthew 7 verses 13 to 14. And pinag-aralan natin yung pagkakaiba ng makitid na daan sa malapad na daan at saka sa makipot na pintuan doon sa maluwang sa maluwang na pintuan. And then we asked the question, what is the acceptable response to Christ? Because He is the King and He demands from us righteousness. Itong sermon na ito, sa chapter 7, nagsimula sa Matthew chapter 5. And so, mahabang-mahabang sermon po ito. Theologians and scholars call it the Sermon on the Mount, na nagsisimula sa Beatitudes. Nandito na tayo sa ating conclusion, and we must
ask the scriptures, ano ba ang katanggap-tanggap na tugon sa hari? Hindi naman pwedeng anything goes lang. Hindi rin pwedeng kung ano ang gusto ko, yun ang ibibigay ko. Alam natin kung saan patungo yun. Genesis chapter 4, no, nag-alay si Cain at ginawa niya yung gusto niya, hindi naging katanggap-tanggap yung kanyang naging handog. And so alam natin yun. Hindi pwedeng anything goes, hindi rin pwede kung ano yung gusto lang natin. Nagbigay ng guidance po ang hari kung paano tayo tutugon sa kanya. So dito, binigay niya ngayon yung talinghaga sa verses 13 to 14. Pagpasok sa makipot na, sabi niya, pumasok kayo doon sa makipot na pintuan. Doon kayo lumakad sa makitid na daan. Marami ang mapapahamak sa huli dahil pumasok sila sa maluwang na pintuan at malawak na daan. Hindi yun ang patungo sa buhay. Doon ka, sabi niya, pumasok sa makipot na pintuan. Doon, at doon sa daan na yun, yun ang patungong buhay. And then last week naman, in verses 15 to 20, napag-aralan natin yung dalawang uri ng bunga. At tinanong natin, bakit marami ang lumalakad sa mali? Bakit marami ang mapapahamak sa huli? Sabi ng Panginoon kasi, maraming napapahamak doon. So bakit marami? Pinaliwanag ng Panginoon na makikilala ang mga bulaan hindi sa pamamagitan ng kanilang pananalita, kundi sa pamamagitan ng kanilang buhay. Ang mabuting puno ay hindi maaaring magbunga ng masama, at ang masamang puno ay hindi maaaring magbunga ng mabuti. It makes sense. Sa kanilang bunga ay makikilala raw sila. Yun yung first reason. We now approach yung second reason kung bakit maraming mapapahamak sa huli. Dito sa verses 21 to 23, the two kinds of followers. At dito, pinapakita rin ng Panginoon kung ano ang kanilang kapalaran sa huli. Ganito po ang sinasabi sa verses 21 to 23. Kung meron tayong mga Bibles, buksan po natin yon. At ganito po ang sinasabi ng Panginoong Jesus. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven will enter. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name cast out demons, and in your name perform many miracles. And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Dito makikita natin yung anghang ng salita ng Panginoon laban sa mga sumusuway sa Kanya at namumuhay ng ganun sa Kanyang harapan. So pagkatapos ipaliwanag ng Panginoong Jesus ang unang dahilan kung bakit marami ang lumalakad sa malapad na daan at mapapahamak sa huli, pinaliwanag niya dito ngayon yung dalawang uri ng tagasunod. Sabi niya, many will say to me on that day. Yung araw na tinutukoy niya dito sa ibang books, ang ginamit ay araw ng Panginoon. Itong araw na ito, most probably, ay ang araw ng paghuhukom. Dito hahatulan ng lahat. It does not follow na porket nakakakilala ka kay Kristo or binautismuhan ka sa Kanya, ay hindi ka haharap sa Kanya. Lahat po tayo haharap sa Kanya sa araw na yun. At magbibigay sulit tayo sa Kanya. Buong sangkatauhan, magbibigay sulit sa Kanya sapagkat lahat po tayo nagkasala. And so, sinasabi niya, many will say to me on that day. Sa araw na yun, uupo siya bilang dakilang hukom. At doon sa araw na yun, huhusgahan niya tayong lahat. At maririnig po natin ang hatol niya sa bawat isa. Sasabihin niya rin kung sino ang maaaring pumasok o magpatuloy. At sasabihin niya rin kung sino ang hindi makakapasok. Sa verse 14, sinabi ng Panginoon, sa Matthew chapter 7, verse 14, for the gate is small, and the way is narrow that leads to life, and there are few who find it.
Kumpara dito sa wide gate at saka wide road na maraming mapapahamak, dito sa narrow road at saka sa narrow gate, kakaunti lang ang makakapasok. Doon sa mga kakatulad niya na lumalakad sa malapad na daan, sinasabi niya dito ngayon sa verses 21 to 23, sila yung mga ngatuwiran. Imagine, haharap ka sa dakilang bukong, tapos ikaw mga ngatuwiran. Ano daw sasabihin nila? Itong mga nangangatwiran. Itong mga nangangatwiran na ito, sila po yung tinutukoy na hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Sila yung unang uri ng tagasunod na tinutukoy dito ni Jesus. Sila yung tinutukoy dito na false followers. Kung mayroong mga bulaang propeta, meron ding mga sinungaling na tagasunod. Mga quad, mga peke na tagasunod. At ganito daw ang kanilang sasabihin sa dakilang hukom sa araw na yun. Ganito ang kanilang katwiran. Ito ang kanilang sasambitin at maririnig natin sa kanila. Sabi nila, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? In your name cast out demons, and in your name perform many miracles. Hindi po dinideny dito ni Jesucristo na ang mga false prophets at saka false followers ay alam ang kanyang pangalan. Yung pagkakagamit dito ng Lord ay pwede nating sabihin na kilala nila na siya ay Mesiyas. Kilala nila na siya ang hari ng mga hari. Kilala nila na siya ang manlilikha, ang kataas-taasang Diyos. Kataas-taasang hari. At ginagamit nila ang kanyang pangalan. Hindi rin dinideny dito ng Panginoon na maaari rin silang gumawa ng kababalaghan. Na maaaring totoo ang kanilang mga milagro. At may kakayahan silang magpalayas ng masasamang espiritu. Tulad na lang ng yung isang example na makikita po natin sa Acts chapter 19, 14 to 17, doon sa 7 sons of Sceva, na yung disobedient na mga lalaki na sinubukang magpalayas ng demonyo at sinagot sila ng demonyo. Sinabi sa kanila, si Jesucristo kilala ko. Si Apostol Pablo kilala ko. Pero kayo hindi ko kilala. Kaya ang ginawa ng demonyo, dinaig sila. Umuwi sila, hubot-hubad, at puno ng galos at sugat dahil pinahirapan po sila ng demonyo. Kapansin-pansin din po ang emphasis ng Panginoong Jesus sa ginagawa nila. Sinasabi sa atin na nagpapalaya sila ng demonyo at gumagawa ng kababalaghan. At paano nila ginagawa ito? Ginagawa nila ito sa Kanyang pangalan. In other words, nagre-represent sila kay Kristo. Sabi nila, did we not prophesy in your name? And in your name cast out demons? And in your name perform many miracles? 3 beses binanggit ng Panginoon yung in your name. So, ibig sabihin, pag sa Bible, pag paulit-ulit ang mga bagay, pay attention. And may emphasis doon. Hindi lang yun. 2 beses rin binanggit ng Panginoong Jesus ang tawag nila sa Kanya. Lord, Lord. Ano pong sinasabi kaya ng Panginoon dito? Noong panahon nila, laganap po ang pagmimilagro at pagpapalayas ng mga masasamang espiritu. Ginagawa ito ng mga propeta at mga apostol bilang confirmation at pagpapakita ng panlabas na kapangyarihan ng salita ng Diyos. Miracles were necessary noong panahon nila sapagkat hindi pa po tapos ang pagkakasulat ng Scriptures.
And so kailangan, because this is the Word of God, this is now the power of God in your midst. Yun yung ibig sabihin doon, kaya may mga milagro. Now, ang question, gumagawa pa rin ba ng supernatural acts or miracles ang Diyos sa panahon natin? Of course. He does it according to His grace and sovereign will. Does He still heal people? Yes, He does. That is why week after week we pray. Tumutulong tayo sa Kanya. Pero hindi na ito tulad ng unang panahon na nakatali sa office ng mga propeta o ng mga apostol o mga tagapahayag. It is by His will and by His hand that He will work and use His means. Hindi nyo maririnig rin sa akin na, sige, kunin ko yung mga prayer request nyo, i-heal ko po, papatong ko lang ang kamay ko, halimbawa kay Jonah, at gagaling na siya. Hindi nyo maririnig sa akin yung ngayon. Tapos na po itong panahon ito. Sapagkat natapos na rin isulat ang scriptures. Ngunit makikita natin dito, dahil nakatali sa kanilang role yung pagpapagaling, ginagaya rin sila ng mga bulaan at ng mga huwad. Nagpapagaling din sila, nagpapahayag sila, Lord, Lord! At gumagawa ng mga kababalagan at nagpapaalis ng mga masasamang espiritu. Kung matatandaan natin yung sermon last week, ang mga bulaan sa Old Testament, ginagaya nila yung mga propeta. Kung ano yung pananamit ng propeta, yun din ang pananamit nila para palabasin nila na legit sila. Pero dito sa New Testament, nagbigay ng babala ang Panginoon na itong mga ito ay hindi lamang ginagaya ang mga propeta ng lumang tipan. Dito sa bagong tipan, gagayahin din nila ang mga tunay na tagasunod ni Kristo. Kaya nga, sinasabi, they are wolves in sheep's clothing. Mga kapatid, it is possible na magaling po tayo magpahayag, magaling tayong magsalita. It is possible na kilala natin ang tungkol kay Kristo. Alam natin na siya ang Mesiyas, alam natin na siya ang anak ng Diyos, siya ang bumaba, siya ang namatay. It is possible dahil kilala natin siya, ay ginagamit din natin ang kanyang pangalan. Ngunit hindi naman talaga tayo pumasok doon sa makipot na pintuan. Posible, kilala po natin siya. Pero hindi tayo talaga pumasok doon sa makipot na pintuan. Sapagkat kahit ang mga demonyo, kilala rin siya. At nanginginig pa nga eh. Sabi ni James sa chapter 2, verse 19, you believe that God is one. You do well. The demons also believe. And they shudder. Ngunit mga kapatid at kaibigan, this is a demonic type of knowledge. Yung kilala mo na ang Diyos, pero wala kang pagkatakot sa Kanya. Alam kung sino si Kristo, sinasambit at ginagamit ang Kanyang pangalan para sumuway sa Kanya. This is demonic knowledge. Wala itong pinagkaiba sa kaalaman ni Adan at Eva nang suwayin nila ang Diyos sa Genesis chapter 3. Ang kalihatan at kakulitan ganitong klaseng kaalaman ay kapahamakan. It is also possible, mga kapatid at kaibigan, na sa isip natin, nire-represent natin si Kristo. Ginagaya natin ang ginagawa ng mga tagasunod ni Kristo. Ngunit, malayong-malayo po tayo sa makitid na daan. Ginagaya natin kung paano sila lumakad. Ginagaya natin sila kung paano sila kumanta. Ginagaya natin sila kung paano sila manalangin. Ginagaya natin sila
kung paano sila magsalita, paano sila mag-aral. Pero posibleng malayo-malayo tayo sa makitid na daan. Ngayon, ito po ang babala. Ang kaalaman o pagkilala ukol kay Kristo ay kahit kailan hindi katumbas ng pagkakaroon ng ugnayan sa Kanya. Knowledge will never be equated with relationship with Christ our Lord. It does not equate to a covenant relationship with the Messiah. And merely imitating Christians who walk the narrow road does not mean that you too are walking the narrow road. Uulitin ko po. Imitation of other Christians who walk the narrow road does not mean that you are also walking the narrow road. Ang paggaya sa mga tunay na tagasunod ay mas lalong hindi katumbas na paglakad sa makitid na daan. Pagkatapos nila mga twiran, ganito ngayon ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa kanila. Ito yung hatol niya, ito yung evaluation niya. And then I will declare to them. When the king says, I will declare to them, all of us must listen. Sapagkat siya ang nagsasalita. I will declare to them. At dito, maanghang, madiin, nakakalungkot. I never knew you. Sinasabi nyo na, Lord, Lord, kilala nyo ako. Sinasabi nyo na ginagawa nyo itong mga bagay na ito in my name. Nire-represent nyo ako. Pero anong hatol ng hari? Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin. Lumayo kayo sa aking harapan. Kailan may hindi ko kayo kilala. I-expose niya sila sa buong mundo kung sino talaga sila. Tulad ng paglakad nila ng malayo sa Kanya. Sasabihin niya sa kanila, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Pag sinabing katampalasanan, alam mo na may pamantayan yung hari. Alam mo na may standard or merong commandment. Pero pinipilit mo na hindi i-meet yung standard. Pinipilit mo na sirain yung pamantayan na yun. Alam mo may batas, pero sina-challenge mo yun para masira yun. Kaya sabi ng Panginoon, kayong manggagawa ng katampalasanan. Nagpatuloy ka doon buong buhay mo, ganyan ang magiging kapalaran mo. Mga kaibigan, niloloko lang po natin ang ating mga sarili kung inaakala natin na kaya nating lokohin ng Diyos. Kilala niya kung sino ang mga ayaw sa Kanya. At mas lalong kilala niya kung sino ang mga sa Kanya. Kung sinong nagmamahal sa Kanya, kung sino ang mga hinirang niya. So sino nga ba ang sa Kanya? Ano ang kanilang tanda? Kasi pinag-aaralan natin kanina pa kung sino yung mga hindi sa Kanya. Sino ngayon yung mga hinirang niya? Sino yung mga nagmamahal sa Kanya? Sabi ng Panginoong Jesus sa verse 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. But, whenever we see itong mga salita, itong mga conjunctives na ito, and especially itong salitang but, may contrast ito ngayon. May sinasabi ang Panginoon, ito. Ito ang tatandaan nyo, ito yung pinagkaiba. But, sabi niya, he who does the will of my Father who is in heaven will enter. Ngayon makita natin as opposed doon sa mga bulaan at manlilin lang na nagpapatuloy sa pagsuway o katampalasanan, ang mga papasok daw sa kaharian ay may katangiang ganito. Ano ang kanilang katangian? Sila daw ay gumaganap ng kalooban ng aking Ama. At sila na gumaganap ng kalooban ng aking Ama ang makakapasok. Kapag nirelate at kinonect natin itong sinabi ng Panginoong Jesus doon sa simula ng chapter 5 onwards, makikita natin ganito ngayon sila. Ano ang kanilang mga katangian? Paano natin malalaman na sinusunod nila o sumusunod sila sa kalooban ng Ama?
Ganito sila. Sila ang mga mapagkumbabang loob, mga nakakapis. Sila ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran. Sila ang mga makabagin at malinis ang mga puso. Sila ang mga mapagbayapa, mga inalimura at pinag-uusig dahil sa katuwiran at pangalan ni Jesus. Sila ang mga asin at nagliliwanag ng kanilang mga mabubuting gawa upang maluwalhati ang ating Ama sa langit. Sila ang mga umiibig sa kanilang mga kaaway at dinadalangin ang mga umuusig sa kanila. Sila ang mga tahimik na tumutulong sa kanilang kapwa. At sila ang lumalapit at humihiling. Tinuruan tayo ng Panginoong Hesus kung paano lumapit sa Ama. At sila ang lumalapit sa Kanya at humihiling ayon sa kalooban ng Diyos. Sumusunod sa kalooban ng Diyos at nagtitiwala sa Diyos. Yan ang tanda ng mga papasok sa kaharian. Ngunit kung iniisip natin na makakapasok tayo sa kaharian sa pamamagitan ng paggaya, sa pamamagitan ng gawa, nagkakamali po tayo. Mga kapatid at kaibigan, dahil po sa ating kasalanan, hindi tayo maaaring tanggapin ng Ama sa Kanyang harapan. Siya po ay banal, banal, banal. Yun ang pahayag ng mga anghel sa Isaiah chapter 6. Tayo at ang ating mga gawa ay natutulad sa mga maruruming basahan sa Kanyang harapan. Pinag-aralan ko itong salitang maruming basahan. Noong unang panahon pa lang, nung wala pa ang mga modest at saka yung mga napkin, kapag may issue ang babae, blood issue ang babae, gumagamit sila ng basahan. Yun yung tinutukoy dito. Yung maruming basahan. And so, pag inisip natin ito ngayon, kadiri. Ganun ang tingin ng Diyos sa atin at sa ating kasalanan at sa mga marurumi nating mga gawa. Tayo at ang ating mga gawa ay pawang mga maruruming basahan sa Kanyang harapan. And therefore, hindi niya maaaring tanggapin ang ating gawa. Ngunit may isa na malinis. Hindi nagkasala, iniibig niya ang Ama at sumunod sa Ama. Siya ang mabuti at bugtong na anak na si Jesucristo. Siya ang kinalugdan ng Ama. Dahil sa Kanya, pinatawad tayo, nilinis tayo sa ating mga karumihan, at binago ang ating mga buhay. Marami po ang naglalakad sa malapad na daan patungo sa kanilang kapahamakan. Sinasabi nila na kilala nila si Jesus, ang kanilang Panginoon daw, gumagawa pa ng milagro at kababalaghan, ngunit imbis na ibigin ang Diyos at ang Kanyang salita, mas ibig nila na makinig sa mga bulaan at nais nilang linlangin pa ang kanilang mga sarili. Ang pagpasok po sa kaharian ay hindi nakasalalay sa ating mga gawa. Mas lalong hindi ito nakasalalay sa ating kalooban o kung gaano tayo ka-sincere. Maririnig natin ngayon, ganito ang maririnig natin sa pulpito. O, tanggapin mo lang ang Panginoon, kailangan maging sincere ka. No. Hindi ito nakasalalay sa ating kalooban din. Siguro ngayon iniisip natin, kung hindi pala nakasalalay ito sa aking gawa, at hindi nakasalalay ito sa aking kalooban at aking sincerity, paano na ako? Ano ang dapat kong gawin? Nasanay po tayo na whenever the gospel or the good news is presented, it begins with a command. The gospel does not begin with a command. In the first place, it is a story. It is news. Balita po siya. Nasanay po tayo na
Kailangan mong tanggapin. Kailangan tinanggap. As if Diyos po ang nagmamakaawa sa atin, natanggapin siya. At siya'y nangangailangan. Hindi po nagmamakaawa ang Diyos. Siya po ang hari. Pagmamay-ari niya ang lahat ng bagay. Pati ang ating buhay ay mula sa Kanya. At hindi siya rin nangangailangan. Rather, dapat nating maintindihan na binibigyan niya po tayo ng babala na siguraduhin na tanggap tayo ni Kristo. Uulitin ko po. Binibigyan tayo ni Kristo dito ng babala na siguraduhin na tanggap tayo ni Kristo, ang hari ng mga hari. Sapagkat ang anak ang babalik upang hatulan ang lahat. Ang tanong sa bawat isa sa atin ngayon ay kung tinatanggap ba tayo ni Kristo? Tinatanggap ka ba ni Kristo? Hindi ko po tinanong kung ang tingin natin ay ligtas tayo. Hindi ko rin tinatanong kung sinabi ng mga kaibigan natin na ligtas tayo. O mga kaibigan natin sa church. O kung sinabi ni pastor na ligtas tayo. Hindi opinion po ng tao ang hinihiling sa atin ng Diyos. Hindi opinion. Ang hiling ng scriptures ay dapat sagutin natin ang katotohanan ayon sa katotohanan. Hindi dapat natin sinasagot ang tanong ng katotohanan sa pamamagitan ng isang opinion. Truth must be answered or responded with truth. Sapagkat hindi naman tinanggihan ni Kristo ang mga bulaan, mapapansin natin sa passage, hindi niya tinanggihan ang mga bulaan at mga false followers dahil nagpahayag sila ng Lord. O gumawa sila ng kababalaghan at nagpalaya sila ng mga demonyo. Hindi eh. Tinanggihan niya sila at pinaalis sila sa kanyang harapan. Sabi niya, I never knew you. Wala siyang relationship sa kanila. Hindi niya sila kilala. Therefore, hindi niya sila tinatanggap. Kapag sinilip natin ang kalagayan ng mga early Christians noong panahon ni Mateo, ganito ang naging problema rin nila dahil sa pag-uusig. Mayroong ilan sa kanila na nagdududa kung totoo nga ba si Jesus. Siyempre, isipin nyo na lang, dahan-dahan kayong nawawala, may nababalitaan kayong tinuhog na at nandoon sa garden parties ni Emperor Nero, may nabalitaan kayo na dinakip at pinakain sa mga mababangis na hayop. May binain at namatay habang naglalakad sa daan, nalaman na Kristiyano siya. Left and right ang pag-uusig sa kanila. Kaya yung iba nagdududa, kung may pakialam sa amin ng Diyos, kung totoo pala si Jesus ay Diyos, bakit ganito ang nangyayari sa ating komunidad? Kung totoo tayong sumasampalataya sa Kanya, bakit parang walang pakialam ang Diyos? Nagdududa. And it would seem na nung panahon din nila, marami rin po sa church ang tumalikod sa pananampalataya para maisalba ang kanilang mga sarili. Natural, sasabihin lang sa iyo ng pamahalaan ng Roma, parang katulad nung nangyari kay Polycarp. Ang gusto lang naman namin, para mapalaya ka, ay sabihin mo, si Caesar is Lord. Sagot ni Polycarp, halos buong buhay ko, pinakitaan ako ng kabutihan ng Panginoon. Tapos ngayon, nasusubukin lang ako ng konti, para makaranas lang ako ng konting hirap, tatalikdan ko siya. Hindi. And it would seem dito sa panahon ni Mateo, habang sinusulat niya itong aklat, marami na ang tumalikod. They never entered the wide gate. Ngunit ang tunay na tagusunod ni Kristo ay hindi tumatalikod kapag sinusubok ang pananampalataya. Mapapansin nyo ang ilan sa atin kapag nagre-reach out ako. Ano ang sinasabi ko? Kapag nararanasan ko na nakikirapan kayo, ano ang sinasabi ko? Hindi ka nag-iisa. Ang mga kapatid mo rin sa pananampalataya, lumalaban din.
Iba nga lang ang problema, pero lumalaban din. Maging ang inyong pastor, lumalaban din. Yun ang requirement sa atin. Hindi tumatalikod kapag sinusubok ang pananampalataya. Ang tunay na tagasunod ay nakikinig, tumutugon. Sinulat pa nga ni Mateo sa Matthew 7 verse 24. Everyone then who hears these words of mine and does them, may relationship ang hearing and doing. It's all about hearing and doing. Tumutugon siya kay Kristo at patuloy na sumusunod sa kalooban ng Ama. Bakit siya nakakapagpatuloy? Papaisip tayo. Kung may bahid pala tayo ng kasalanan, bakit ang tunay na tagusunod ni Kristo ay nakakapagpatuloy? Gaano man kahirap ang kanyang nararanasan. Bakit? Sapagkat binago siya ni Kristo. Binago na siya eh. At dahil binago siya ni Kristo, tanggap siya ni Kristo. Nagpapatuloy tayo na sumusunod sa kalooban ng Ama at iniibig natin ng Ama dahil binago tayo ni Kristo. Tinanggap tayo ng kanyang anak. Yun po ang kagandahan ng Ebanghelyo. And let this serve as a warning from the Lord, mga kapatid kaibigan, para sa ating lahat na lumalakad. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. At the same time, the word is also beautiful. It not only helps us in destroying the sins in our lives and warns us of the destruction that comes with walking in sin, but it also gives life. Let this be a comfort to us. Sa mga nagtitiis at nagpapatuloy, sabi ng Panginoon, He who does the will of my Father who is in heaven will enter. This is a command na magpatuloy kay Kristo at sa kalooban ng Ama. Isa puso natin ang mga bagay na ito at iutol po natin ang ating sarili sa ating dakilang Panginoon. Tayo manalangin.